So ito na nga mga kumartes, papasok na naman tayo at nandito nga ako sa terminal at nag-aantay ng shuttle. Kita nyo naman kung gaano kasanting ng init. Kung dati-rate nagdadala pa ako ng jacket, ngayon hindi na kasi kahit sa loob ng company mainit na rin. So kung pwede lang magdala ng electric pa na maliit sa loob ng company, nagdala na ako. Pwede naman siya hanggang locker lang pero sa loob ng production bawal. So sino yung mga housemate dyan na mga nakakuha na ng grade nila? So yun kasi mga kumartes ay yearly grading para sa makukuha yung mid-year bonus. So, swerte naman kami kasi kahit papano yung company namin merong ganito kasi sa ibang company walang mid-year. So, pagkatapos ng bigayan ng SLBL, mid-year bonus. Ang kasunod naman nun, 13-month na ulit. So, karamihan yung mga nakakakuha ng mid-year bonus kagaya ko, inilalaan ko yung nakukuha ko para sa pasukan. Halos karamihan naman sa bahay ni kuya na may mga anak na, inilalaan talaga nila yung nakukuha nila sa pambili ng mga school supplies. So, may nga ang bigayan nun, saktong-sakto kasi ang pasukan ay June. So dito sa company namin may 3 factory. So itong tinigilan namin, first factory nga pala ito, yan yung mga bumaba. So factory 1 nga pala yung mga yan, pagkatapos yung susunod natin titigilan, factory 2 naman yon. Kami yung last stop kasi kami yung factory 3. So congratulations sa mga nakakuha ng grade IA. So dun sa mga O0 na mag-O1 na dahil dadagdag na yung sahod nila, congratulations sa inyo. Sa amin naman ang mga O1 na, okay na sa amin kahit bilang. Sa amin okay na yon basta may pambili kami ng school supplies. So grading nga siya mga kumartes, kapag ang nakuha mo ay A, pinakamataas yun. B okay lang, C medyo mababa. Ewan ko kung may mas mababa pa sa C ha. So doon magbabase sila kung magkano yung makukuha mo na mid-year bonus. So yung akin nakalaan na sa enrollment ni Kurt. So kalahati pa lang ubos na, wala nang pambili ng gamit. Kaya naman ayan, sisipagan pa natin na magpa-order. So andito na tayo mga kumartes sa company. 4:30 pa nga lang na andito na nga kami. So mainit pa rin ang ganitong oras. So meron nga pala akong daladalang kimchi at saka meron din akong dalang patikiman doon sa mga katrabaho ko. So hindi lahat sa mga katrabaho ko kumakain ng kimchi. So yung kumakain lang yung dinalhan ko. Alangan naman dalhan ko yung hindi kumakain, baka itapon lang, sayang. Nung una hindi rin ako nakain ng kimchi dahil nababahuan ako. Ewan ko ba habang tumatagal yung kinatitikim ng kinatitikim, ayun nagustuhan ko na rin siya at hinahanap-hanap na nga ng dila ko kapag ka nauubos na yung kimchi ko. So pagkapasok ko pa lang dito na agad ako dumiretso sa locker ng katrabaho ko at ilalagay ko na nga itong aking dalang kimchi. Mabuti na lang meron akong bote sa bahay. O tinan nyo naman kung gaano kadami itong kimchi na ibibigay ko sa kanya. So mura kasi yung Pechay Bagyo ngayon. Tapos yung nabili ko pang gochugaro napakadami. So ewan ko ba kung kumakain kayo ng burong mustasa, siguro kumakain din kayo nito. Kasi magkasing amoy lang sila, pareha silang mabantot. So ito yung Yema Tart na dala ko. Lahat sila maghahati-hati na lang sa dala ko. 5 piraso nga lang yung dala ko pero na-question pa din ako ng guard. Kakaunti na nga lang eh. Pinisa-pisa pa, sabi ko wag pisain kasi madudurog. So bawal kasi magdala ng sobrang dami mga kumartes. Dapat kaunti lang. So buti na lang yung 5 piraso na ipasok ko. Patikiman lang naman yun sa kanila. Hindi ko naman sila pinipilit na umorder. So kung nagustuhan nila at nasarapan sila, syempre o-order sila. Pero kung hindi naman sila umorder, okay lang. At least nakatikim sila at baka naman tiyanin. So kung approve sa kanila, pwede ko siyang ipambenta sa iba kasi nga masarap. So hindi naman kasi lahat mahilig sa matatamis. Kaya dun sa iba, okay lang yung lasa. Ang bilis nga na magdamag. Ito na nga at awas na naman tayo mga kumartes. Nakagawa na naman tayo ng pera sa isang buong magdamag. Kung kayo ay may mga trabaho ngayon, maging thankful tayo kasi nga kahit papano meron tayong trabaho, lalo na sa panahon natin ngayon, crisis tayo ngayon. So andito na kami sa bahay. Pagkababa ko, pinakuha sa akin ng asawa ko itong taktak. Baka daw mawala din eh. Sino ba naman nag-iwan din sa labas? Sino nag-iwan ho at nang mataktak? So syempre, pinasok ko nga dito sa loob at baka nga mawala. Ay ang pagkakabigat baga naman na rin, hindi lang to sa 10 kilo. Ako nga'y nagugutuman na kanina pa, kaya sabi ko kakain muna ako ng kanin. Ay pagkatingin ko nga dito sa labas ay aba meron nakahiga. Ay nako, pupusta ko at ipapuputol ko ang daliri ko. Inaabot na naman ng madaling araw ang mga yan. Buti na lang yung asawa ko hindi nga nakipagsabayan. Sabi ko kasi wag siya magiinom kasi wala siyang kasama dito sa bahay. Yung anak ko kasi ay nasa kabila pa din. At hanggang ngayon wala pa din kaming wifi. Nakakainip din kasi talaga kapag walang wifi. Pero kapag meron, kahit maghapon sa loob ng bahay, hindi nalabas yung aking anak, ayos lang basta may internet. As of now, di nakadata lang kami ngayon. Ang uulamin ko nga pala ngayon yung chop suey na niluto ko pa din kahapon. Yung asawa ko kasi hindi mahilig sa gulay, tsaka yung aking anak. Panigurado ako lang ang uubos nito. Tinimbang ko na nga itong aking kakainin. O, sa una na naman, kapag nabawasan na naman ng kaunti, ay sige na naman. Basta napansin ko na sumisikip ang uniform ko, nagbabawas na agad ako ng timbang. Pero bago nga ako kumain yan, kakain muna ako nitong ating apple cider na gamis. So nakakatulong to para hindi tayo maging bloated. Kapag umiinom ako nito, legit na
na araw-araw talagang inilalabas ang sama ng loob ko. So syempre kapag kumakain ako dito, yung mga alaga naming isda, ayan, nagkukulumpon na naman. Akala mo na naman yung mga pasal. Na yan, kapag nakakita ng tao, akala mo lagi ginugutom. So ang kain ng mga yan, ganun din, maga tanghali hapon din. Minsan may kasama pang merienda. Pero syempre bawal na bawal silang ma-overfeed at baka bukas makita natin naglutang na lahat. Kaya yung mga yan hanggat may nakikitang pagkain, sige lang ng kain. Hindi uso sa mga yan ang diet. Kaya syempre ikaw na nagpapakain, ikaw yung magkokontrol ng pagkain nila. Dahil nga madami sila, ayan, dinamihan ko na nga yung aking paglalagay ng pagkain. So dito sa kabilang to, meron ding isda. Kulay orange nga pala yan at dadalawa na nga lang pala sila, yung iba namatay na. Hinihiwalay ng asawa ko kasi nga binababag. Eh yun, nasa aquarium pa naman, ang babangis, mga nambubuli at na laging manugod. So kakain lang ako mga kumartes at magvo-voice over. Hihiga ng kaunti at gagawa nga pala tayo ng crinkles. So meron nga pala akong pa-order ng crinkles. Gagawin ko na nga pala yung doon para sa Friday aking i-bake na lang. Sabi ko nga iba-iba talaga ang panlasa ng tao. Merong iba gusto yung cookies, merong iba bet nila yung crinkles. Pero ako sa totoo lang ayoko muna ng matamis ngayon kasi nauumay ako. So hihiga lang ako ng kaunti at mamaya gagawa na tayo ng crinkles. So yun lang, bye!